So mga tol, napuspon na naman po ang laban ni Albert Pagara sa pangalawang pagkakataon. Kahapon po sana ang laban niya September 12 sa bansang Kazakhstan kontra dito kay Alexei Masur ng Russia para sa titulong IBF Asia Lightweight Championship. Kung matatandaan mga tol, August 30 dapat talaga ang laban niya, naurong ng September 12 at ngayon naurong na naman. Pero wala pa pong balita mga tol kung kailan ito magaganap. Ayon po sa post ni Pagara mga tol, i-update na lang daw tayo kung kailan daw ang exact date ng laban niya. Pero may nasagap po tayong balita mga tol na sinabing sa katapusan daw ang laban niya. Pero hintayin na lang natin mga tol ang update ni Pagara para malaman natin ang totoo. Samantala, ngayong linggo na nga po magaganap ang laban ng pambato natin sa lightweight division na si Merceto Gesta. Haharapin niya ang unbeaten na Meksikanong si William Cepeda. Kapag nakalusot po dyan si Merceto Gesta sa laban na yan, ito na ang chance niya na mapalapit na mapalaban sa world title. Mabigat na laban nga po ito para sa Pinoy, pero marami ang naniniwalang mga Pinoy fans na kayang manalo ni Gesta sa laban na yan. Kaya abangan natin yan sa linggo. Sa kabilang banda naman mga tol, marami nga po ang nagsasabi na natatakot lang umano si Frank Martin na labanan si former 2 Division World Champion Shakur Stevenson. Kaya daw umatras ito sa laban nila na dapat magaganap na ngayong November 16. Sumagot na nga po si Frank Martin mga tol tungkol sa ipinupukol sa kanya na natatakot daw siya. Paliwanag ni Frank Martin mga tol, hindi daw siya takot kay Shakur. Pero hindi po sinabi ni Frank Martin kung ano ang dahilan niya. Marami naman ang kumakalat na balita mga tol na kaya daw umatras itong si Frank Martin dahil binabarat daw ito ng kampo ni Shakur pagdating sa hatian ng kikitain. Sa kabilang dako naman mga tol, matapos nga po maagaw ni Naoya Inoue ang dalawang titulo ni Stephen Fulton sa Super Bantam, ibinahagi nga po ni Inoue ang experience niya dito kay Fulton sa ibabaw ng ring noong maglaban sila. Paliwanag ni Inoue mga tol, 10 times umano siyang tinapakan ni Fulton sa paa at parang sinasadya daw talaga ni Fulton na tapakan siya. Kaya naisip niya na baka teknik daw yun ni Fulton. Medyo naglaylo lang daw si Fulton kakaapak sa kanya noong mapansin daw ito ng referee. Ganun pa man, nagawa naman daw niyan tapusin si Fulton sa round 8 at napatunayan niya na malakas daw talaga siya sa Super Bantam. Sa balitang Cuadro Alas naman mga tol, napag-alaman po natin sa live session ng kapatid ni Cuadro Alas na si Jason Casimero kung saan nandoon si Stephen Lunas upang sabihin ang side nito kung bakit siya kusang umalis sa Team Cuadro Alas. Paliwanag ni Stephen Lunas, tao lang daw siya na may damdamin at nasasaktan. Kaya noong malaman daw niyang hindi na daw siya ang magiging catman sa laban ni Cuadro Alas sa October 12, kusa na lang daw siyang umalis. Dagdag pa ni Stephen Lunas, hindi daw niya alam kung may galit daw ba sa kanya si Cuadro Alas. Sana man lang daw kinausap siya, hindi daw yung malalaman niya sa ibang tao na hindi daw siya ang magiging catman. Sa patuloy nga po na usapan sa LS mga tol, na pag-alaman natin na nagtampo daw itong si Casimero kay Lunas noong huling laban ni Casimero kay Nitumboa sa Okada, Manila. Pagkatapos daw kasi ng laban na yun mga tol, duda daw si Lunas na kaya daw hindi siya pinapansin ni Casimero dahil meron daw nagsusulsul kay Casimero. Binigyan daw kasi ng kahulugan noong mag-victory party sa Okada. Sa ibang upuan daw kasi siya umupo para makipagkwentuhan sa Donaire couple at Team Golem. Bukod dyan, hindi din daw nakasama si Stephen Lunas noong lumabas sila ni Casimero sa Okada, Manila para mag-party pa sa labas. Binigyan din daw yun ng kahulugan, kaya itong si Cuadro Alas tumabang daw sa kanya. Talagang parang malamig ang pakiramdam ko, masama ang pakiramdam ko kasi nga may hangover, kulang sa tulog. Pero that doesn't mean na hindi ko kayo gustong kasama. Magkatabi pa nga kami ni Tata kumakain ng lechon Di ba? So para bang nakatingin kayo lahat sa akin ng mga galawang ko. Parang nabibigyan ng kulay yung galaw ko. So party sa Okada, kausap ko sila mandirigma sa kabila, sa table. Dito sila Tata, palipat-lipat naman ako Kung merong nag-ano sa kanya, na ganito, tignan mo, si Luna, so ganito, ganyan. Hindi si Tata ganun Suspecha mo kuya, pwede bang sabihin mo ngayon? Wala kong ano, pero nagulat ko kasi after Anessa, parang tumabang na sa akin si Tata. Ang dami kong message sa kanya sis mula nung katapos ng laban, hindi siya sumasagot sa akin. Anong reason?